So, magandang umaga din kay Kapedi Bukis. Shoutout Boss Placido, lunch break lang. Uy, lunch break? Malamang nasa si Kapedi. Okay. Sa US, yung daw nagkakamali. Parang tama ba? 6 hours or 12 hours? Well, anyway, magandang araw po sa inyo mga kababayang maisog. Saan man po kayo nandako ng mundo naroon. Narito po muli ang inyong accidental vlogger na hindi makatulog. Dahil kakatapos lamang po ng ating selebrasyon ng undas dito sa Pilipinas at sana ay nakadalaw na kayo sa mga mahal nyo sa buhay na yumaon na at nawa ay hindi tayo yung dalawin sa mga bahay-bahay natin. So good morning ladies and gentlemen, ito po ang inyong muli, ang accidental vlogger si Placido Piloso po, at ngayon nga po medyo bigyan lang natin ng ng time. Ito pong pahayag ng Hakbang na Maisog TOPS Coalition Pilipinas hinggil po sa pagsuporta sa katapangan ni Colonel Grijaldo. Saka syempre pag-uusapan din po natin mga kababayang maisog na yung mga iba pang kaganapan na itong mga nakalipas na araw. Pero basa muna po tayo. Okay, ako yung nagpapaalam sa iyo na mag-content ng mga vlog nyo. Opo, okay lang po yon sa lahat po ng mga may gusto na mag-content ng mga vlog natin. Hindi naman po copyrighted pa yon. Tapos kung copyrighted man po siya, PM nyo lang po ako para po ma-approve po natin. Pero po tayo, malaya po tayo na makapag-content ng mga live ng mga videos ko na gusto po ninyong i-content. So, okay, kay Shamans po is humarap nga po sa pagdinig sa Senado itong si Colonel Grijaldo ngayon, nung Monday, at kanya pong tahasang ipinahayag kung paano po siya sinubukan na i-convince or suhulan kahit na dinideny po ni Congressman Abante para lamang po sang-ayunan niya yung tawag dito affidavit, yung second affidavit na ginawa po ni Colonel Garma regarding nga po sa sistema ng extrajudicial killing ko. So basahin po natin mga kababayang maisog yung atin pong statement from Hakbang na Maisog TOPS Coalition Pilipinas in support to the bravery of Colonel Grijaldo. Okay, ito mga kababayang maisog, galing po ito sa organization ko na Hakbang na Maisog TOPS Coalition Pilipinas. The Hakbang na Maisog declares its unequivocal support for Colonel Hector Grijaldo of the Philippine Drug Enforcement Group in his fearless expose of two very powerful members of Congress who tried to influence his testimony before the Quadcom. Nga po, tayo po ay sumusuporta dito kay Colonel Grijaldo sa kanyang pong katapangan, at sa kanyang pag-i-expose ng sinubukan pong pag-i-impluwensya ng dalawa nating kongresista na nandyan po sa Quad Committee. In a sworn statement which he read before the Senate Blue Ribbon Subcommittee, Colonel Grijaldo revealed that Laguna Representative Dan Fernandez exerted pressure on him to corroborate the statements earlier made by the former PSCSO General Manager Royina Garma. Okay? So sinasabi po dito, sinumpang salaysay po ni Colonel Grijaldo sa Blue Ribbon Committee, yun nga po, kanya pong binunyag na itong si Dan Fernandez daw ay pinressure daw po siya na sang-ayunan yung statement na ginawa nga po ni dating PCSO General Manager Royina Garma, na isa rin po dating colonel po ito. Colonel Grijaldo that Congressman Fernandez and Manila Representative Benvenido Abante Jr. instructed him to confirm the supposed drug reward scheme in the war on drugs during the term of former President Rodrigo Duterte. Yun nga po, siya po ay kinukumbinse na ikumpirma daw po yung mga declaration ni Garma. Insisting that he had no knowledge about the rewards scheme, Colonel Grijaldo refused to sign. So hindi po siya pumirma the prepared statement that was shown to him, adding he was insulted by the conversation. So yun po yung numero unong dahilan mga kababayang maisog. Hindi po siya pumirma dahil po sa kanyang palagay na-insulto po siya doon sa gustong mangyari ng dalawang kongresista ng Tuwad Committee, na walang iba kundi si Boy Boldstar Dan Fernandez at ito naman po si banal na aso Santong Kabayo at manyakol na si Congressman Atras Abante. Okay, as expected, Congressman Fernandez and Abante have denied the revelations of Colonel Grijaldo, saying it is an effort to tarnish the image of the House inquiry when it is only about the two of them. So nakita naman po ninyo, kapal ng muka, dininay po nila ito during their interviews,
At kung napanood po ninyo yung interview na ginawa ni Karen Davila, nakita naman po ninyo kung paano sinubukang lansin itong si Abante, no? Si Karen Davila at subukang magpalusot. No? At pinasinungalingan niya pa ho yung ilan sa mga sinabi dito ni Colonel Grijaldo, lalo na ho nung tinanong po siya na para bagang siya po ay gustong pahiwatigan na mapupromote dahil tinanong ho kung ilang taon pa sa serbisyo at nung sinabing 4 na taon pa, sinabihan po siya na bata ka pa, kung pwede pang maging general. So yung mga litanya pong ganun, mga kababayang maisog, actually, hindi naman na po tayo bata, no? Para hindi po natin na maintindihan kung ano ang gustong iparating ni Abante dito kay Colonel Grijaldo, lalo na po isang colonel po ito, nagtapos po ito sa Philippine National Police Academy, mga kababayang maisog, no? So matalino po ito, yun ang ibig sabihin. Magandang umaga po, Cap Elzar. Okay. It is now the word of Colonel Grijaldo against of those of the two congressmen. Between Colonel Grijaldo, who is staking his career and perhaps his very life, and the two congressmen who enjoy the privileges of being in the inner circle of Speaker Ferdinand Martin Romualdez and wield vast powers over ordinary citizens, it is easy to see who has nothing to gain except honor. Colonel Grijaldo could have asked something in return for the request asked of him. Instead, he is now a markman. So, markado po siya. The target of a vicious demolition job from powerful forces won't stop until they put former President Duterte behind bars. Like the former president, he is now at the mercy of powerful forces involved in the conspiracy that could be proved fatal to both. Maraming salamat po kay Ma'am Lynn Shergold sa kanya pong suporta sa ating ngayong umaga. No? Maraming salamat po. The Hakbang na Maisog declares its categorical support to Colonel Grijaldo in his crusade for the truth to come out. So sinusuportahan po natin yan, Hakbang na Maisog, no? Ito pong krusada na ginawa ni Colonel Grijaldo, sinusuportahan po yan ng Hakbang na Maisog upang ang katotohanan po ay lumabas. Considering the track record of this administration to stifle all decent and to weaponize government functionaries against critics. So alam naman po natin, mga kababayang maisog, na yung gobyerno talaga po na ito, ganito po talaga yung trabaho nito. No? Ang ginagawa po nila, it's either reward or punishment, no? Doon sa mga hindi sumusuporta o susuporta sa mga kasinungalingan na gusto po nilang gawin. At kung natatandaan po ninyo, lahat po ng mga sumuporta sa ating mga Hakbang na Maisog Peace Rally, no? Mga kinasuhan po ito. At ang pinakagrabe nga po na inabot po dito, itong si Mayor Rama ng Cebu City na talaga pong pinagugrupo nila sa Office of the Ombudsman at ano nga po, nabigyan nga po ito ng perpetual disqualification, no? Pero alam ko naman po na binawi po 'yan ng Supreme Court. At kung di po nagkakamali, mga kababayang maisog, is hinayaan po ulit or pinagbigyan po ulit siyang tumakbo. Ganyan po katindi yung administrasyon na to, mga kababayang maisog. Pag hindi po nila nakukuha yung gusto nila, una, susubukan po nilang mag-bribe or manuhol, no? At kung hindi po nila madadali sa panunuhol, ang gagawin po nila, mga kababayang maisog, sasampahan po nila ng mga gawa-gawang kaso at ganoon na din yung mga pamipressure. Colonel Grijaldo should now prepare for the worst, no? It will serve both as a punishment for refusing to toe the line and to serve as a warning for others who might consider to follow in his footsteps. So isa po itong matinding pagbabanta, hindi lang po kay Colonel Grijaldo, dahil may nababalitaan po tayo, mga kababayang maisog, na parang ginagawan po ng kaso ngayon itong si Colonel Grijaldo, ano? At ito din po daw ay magpapakita ng isang pagbabanta, no, sa lahat ng mga susunod na magiging matapang, katulad ni Colonel Grijaldo na magsasalita, no, ng katotohanan lang. Actually, yung pong ibinunyag ni Colonel Grijaldo na yan, hindi naman po yan, gawa-gawa yan, hindi naman po kasinungalingan. Ito po, mga kababayang maisog, base lang po ito doon sa tinatawag po na personal experience po niya dito sa dalawang kolokoy ng Tuwad Committee nga po, na pinilit nga po siya, mga kababayang maisog, na i-confirm or mag-corroborate doon po sa statement ni dating former Garma, no, para po sang-ayunan yung pong reward system. No, ito daw po ay isang babala sa sino mang iba pa na katulad ni Grijaldo na magsasalita ng katotohanan. Oy, si Ma'am Lynn Sir Gold, maraming salamat po ulit sa inyong pakulay, Ma'am Lynn. Thank you very much po. Hakbang na Maisog salutes Colonel Grijaldo for being a beacon of light in this time of darkness in our country. So saludo po, Colonel Grijaldo, na kayo po ay nagsisilbi ngayon na liwanag sa dilim, no? Na sa mga panahon pong ito ng ating bansa ay nararanasan po natin. Kasi mga kababayang maisog, kung papansinin po ninyo, no, itong pong ating administrasyon ngayon, no, ng Presidenteng Bangag,
talagang wala na pong inatupag to kung hindi mamigay ng ayuda, pagtakpan ng mga issue dahil sa ayuda, no? Samantalang yung mga totoong nangyayari po sa ating bansa, hindi po tayo nabibigyan ng magandang update or hindi man lang po natin nararamdaman. Kung papansinin po ninyo mga kababayang maisog, since day one almost, no, wala po silang naipakitang maganda, ano? At yun nga po, magpasa hanggang ngayon, pati po ang ating Senado, ang ating Kongreso, no, ang ating bansa ngayon, puro issue, puro mga paninira, puro politika. So, wala na po tayong makitang ibang balita sa ano sa kahit sa mainstream media natin, no, na kung saan nagbibigay po ng pag-angat sa ating bansa, no. At mamaya po after ko pong basahin tong natin, statement ng hakbang na maisog, magkukwentuhan po tayo. So, he served as a living inspiration and a fine example of an officer and a gentleman who values honor above self and dedication to duty, even in the face of danger. Alam niyo mga kababayang maisog, mga kababayang maisog, although hindi naman po siguro perfecto lahat ng nakaka-graduate dyan sa PNPA, masasabi natin na nilagay po nila sa puso nila. Yun pong mga natutunan po nila dyan po sa, tawa naman ako dito kay Sir Francis Apable. Dapat ganito tayo, sir. Hindi ganon. Hindi, sorry, okay lang po yan. Jokes lang yan. So, talagang nilagay nila sa puso. Samantalang may mga iba naman, mga graduate dyan sa PNPA na yan, sa prestigious na academy na yan, mukhang hindi po nailagay sa puso nila, no? Kung ano talaga yung dahilan bakit po sila pumasok diyan. No, kasi may mga nakikita po tayong mga ibang generals nagaling po ng PNPA na mukhang mga mukhang partisan sila. No, ibig ko sabihin ng partisan, mukhang inamo itong mga politiko na to. Samantalang dapat po, no, kung ikaw ay graduate ng academy, malinaw sa iyo dapat na kaya ka po nandiyan hindi para pagsilbihan ang mga politiko, kung hindi pagsilbihan ang taong bayan, lalong-lalo na po ang mamamayan na kung saan nagbabayad po ng ating mga taxes. And of course, ang ating bansang Pilipinas, no? Hindi ka pinag-aral diyan kasi mga kababayang maisog, no, pag nakapasok ka kasi sa Philippine National Police Academy, talagang mula ulo, no, or mula paa hanggang ulo, mula talampakan, provided po ng government 'yan. And in fact, lahat po ng allowances niyan at may sahod pa po yan monthly, naiipon po yan, talagang provided by the government. So ano pong ibig sabihin nun? Hindi naman po talaga ang nagpo-provide nun yung presidente natin. Good morning mga kadete po dyan. Once na nakapasok po yan, no, pag plebo pa lang, kasi pagka fourth class ka, plebo ka no? Mula ulo hanggang paa, ako kasi naranasan ko po mga kababayang maisog, no, nag-agility test po ko dyan. Agility, so natapos ko lahat. No, in fact, nasukatan na nga po ako ng uniforme dyan, pang plebo. Kaya lang, nung sa selection na po, pumasa rin naman tayo sa panel interview. Alam nyo, napakahirap kasi yung nag-panel interview po sa amin noon, yung registrar po, tandang-tanda ko pa si Ron Bantaya tayo, no? At saka mga general, no? Pinanel interview kami. Tingin ko nakapasa naman po ako. Unfortunately, ang naging problema ko talaga yung height, no? So, ibig sabihin mga kababayang maisog, 8 hours. Ahead tayo ng 8 hours, okay. Ibig sabihin mga kababayang maisog, yung lahat ng kadete na nag-graduate po dyan, even in the PMA or the Philippine Military Academy, no? Gastos po yan ng gobyerno. No? Saan po ba nanggagaling ang pondo ng gobyerno natin? Nanggagaling po yung pondo ng gobyerno natin, mga kababayang maisog, sa taxes, sa atin po. No? Sa mga Pilipino, no, nagbabayad po ng buwis. Sabi ko nga po, kahit na po walang trabaho, once na ikaw, kumonsumo ka, no, ng mga produkto o serbisyo, nagbayad ka, no, at may resibo po yan, ibig sabihin, taxpayer ka po, kahit wala kang trabaho, no. At itong si Colonel Grijaldo, mga kababayang maisog, siguro, no, isa po siya doon sa libu-libong mga nakagraduate na dyan sa Philippine National Police Academy, no, na pumasok siya dyan at lumabas po siya dyan, no, talagang alam po niya na dapat meron siyang utang na dapat pagbayaran, no, sa mga Pilipino sa pagbibigay po ng tamang serbisyo at makatotohanang serbisyo. Kaya nga po hindi po siya nagpadaig dito. Kasi siguro si Colonel Grijaldo, ang naging tingin niya po, mas nauna po yung kahihiyan niya dun sa bayan, no? Kahihiyan sa bayan, particularly po dun sa mga taxpayer. Parang hindi niya po masigmura, mga kababayang maisog, na siya po ay magamit nitong mga dalawang demonyong kongresista na to. Okay? Kaya yun po, tumanggi po siya, no? Dakbang na maisog calls on all present-day patriots to rally behind Colonel Grijaldo, not only to defend him and his family for threats, pressures, and intimidation, but also in the possible filing of cases against Congressman Fernandez and Abante for abusing the privileges of their office and the shameless attempt to distort the truth. Mabuhay si Colonel Grijaldo, mabuhay ang mga tunay na alagad ng batas, ipaglaban ang katotohanan,
ipaglaban ang Pilipino. Okay, may ginawa po akong Tagalog version nito. Pampahaba natin, ano? So, good morning po kay Ma'am Rachel Tan, sa lahat ng gising pa, watching from Dubai, UAE, yan. Sa Dubai, alam na alam ko yung oras dyan. I think 2, 1, 12, 11, 10, 9. Alas 9 siguro ng gabi dyan, kasi dyan ako galing. Saan ka ba sa Dubai, Ma'am Rachel? Saan ka ba sa Dubai? Okay, may ginawa po akong Tagalog dito. Okay? Ipinapahayag na hakbang na maisog ang walang pasubaling suporta nito kay Colonel Hector Grijaldo ng Philippine Drug Enforcement Group sa kanyang walang takot na pagbubunyag ng dalawang napaka-impluwensyang miyembro ng Kongreso na nagtangkang impluwensyahan ang kanyang testimonya sa harap ng Quadcom. Okay? Sa isang nakasumpaang pahayag na kanyang binasa sa harap ng Senate Blue Ribbon Subcommittee, inihayag ni Colonel Grijaldo na nagbigay ng pressure sa kanya si Laguna Representative Dan Fernandez upang patunayang totoo ang mga pahayag na ginawa noon ni dating PCSO General Manager Ruina Garma. Okay? Then, sinabi ni Colonel kay Sir Cesar Ramirez, good evening from Copenhagen, Denmark, 1911, Friday. So, isang araw din po ang ating lamang doon. Ano? Sinabi ni Colonel Grijaldo na pinagbilinan siya ni Kong Fernandez at Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na kumpirmahin ang di umano'y drug reward scheme sa giyera laban sa droga noong panungkulan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagigiit na wala siyang kaalaman tungkol sa reward scheme, tumanggi si Colonel Grijaldo na nagdaan ang inihandang pahayag na ipinakita sa kanya at idinagdag pa na nainsulto siya sa usapan. Tulad ng inaasahan, itinanggi ni na Kongresista Fernandez at Abante ang mga pagbubunyag ni Colonel Grijaldo na sinasabing ito ay isang pagsisikap upang siraan ang imahe ng pagsisiyasat ng Kamara, samantalang tungkol lamang ito sa dalawa sa kanila. Ngayon ay ang salita ni Colonel Grijaldo laban sa mga salita ng dalawang kongresista sa pagitan ni Colonel Grijaldo na nalalagay sa alanganin ng kanyang karera at marahil ang kanyang mismong buhay at ang dalawang kongresista na nagtatamasa ng mga pribilehiyo ng pagiging nasa panloob na bilog o sa circle ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez at nagtataglay ng malawak na pangyarihan sa mga ordinaryong mamamayan. Madaling makita kung sino ang walang mapapala maliban sa karangalan. So, ang sinasabi po dito mga kababayang maisog, no? Ang pinaglaban dito ni Colonel Grijaldo, yun po talaga ang tinatawag na karangalan niya. Yun po yung tinindigan niya, doon po siya nagrally. Maaaring humingi ng kapalit si Colonel Grijaldo para sa kahilingan na ginawa sa kanya. Sa halip, siya ay minarkahang tao ngayon, ang target ng isang masamang demolition job mula sa makapangyarihang mga pwersa na hindi titigil hanggang sa mailagay nila ang dating Pangulong Duterte sa likod ng mga rehas. Tulad ng dating Pangulo, siya ay nasa awa ngayon ng makapangyarihang mga pwersa na nasangkot sa pagsasabwatan na maaaring mapatunayang nakamamatay para sa dalawa. Pinapahayag na hakbang na maisog ang kategoryang suporta nito kay Colonel Grijaldo sa kanyang kampanya para lumabas ang katotohanan. Kung isasaalang-alang ang track record ng administrasyong ito upang supilin ang lahat ng pagtutol at gamitin ng mga opisyal ng gobyerno laban sa mga kritiko, dapat na maghanda si Colonel Grijaldo para sa worst, pinakamasama. Ito ay magsisilbing kaparusahan para sa pagtangki na sumunod sa linya at magsilbing babala para sa iba na maaaring isaalang-alang na sundan ang kanyang mga yapak. Okay? Binabati na hakbang na maisog si Colonel Grijaldo sa pagiging isang halimbawa ng liwanag sa panahong ito ng kadiliman sa ating bansa. Siya ay nagsisilbing isang buhay na inspirasyon at isang magandang halimbawa ng isang opisyal at isang Ginoo na nagpapahalaga sa karangalan kaysa sa sarili at dedikasyon ng tungkulin kahit na sa harap ng panganib. Kay hinihimok na hakbang na maisog ang lahat ng mga makabayang tao sa kasalukuyan na magkaisa at suportahan si Colonel Grijaldo. Maraming salamat ng mga kababayan natin, ng mga overseas Filipino workers, dahil alam ko po ang tanging libangan po ninyo yung panunod po ng social media natin. And of course, kung Duterte ka talaga, ang inaabangan nyo po, siyempre, yung mga magaganda sa tenga natin, na mga update na mga maririnig po ninyo directly sa mga Duterte supporters. No? Kaya expect po ninyo, gagawa na po ako ng regular program po natin dito sa Pilipinas, yung oras natin. I think alauna po dito yung nakita ko. Then, ang pinaka nakita ko rin magandang oras mga kababayang maisog para sa mga kababayan naman natin sa ibang bansa is alauna din na madaling araw. So, susubukan ko pong ma-perfect attendance. Pero kung sakaling hindi po tayo makapag-live, marami naman po tayong mga naging live na before. No, siguro po, team replay muna tayo. Okay. Hindi lamang upang ipagtanggol siya at ang kanyang pamilya mula sa mga banta, pressure at pananakot, kundi pati na rin sa posibleng pagsasampa ng mga kaso laban kina Kongresista Fernandez at Abante. Dahil sa pang-aabuso ng mga pribilehiyo ng kanilang tanggapan
at ang walang hiyang pagtatangkang ibaluktot ang katotohanan. Mabuhay si Colonel Grijaldo, mabuhay ang tunay na alagad ng batas, ipaglaban ang katotohanan, ipaglaban ang mga Pilipino. So yan po ang ating declaration ng support dito po kay Colonel Grijaldo, mga kababayang maisog. Nakita naman po ninyo no, during the time ng Senate hearing, no, na nung binabasa niya po yung pong kanyang sworn statement, mga kababayang maisog. Sabi ko nga, isa po tong Colonel, no. Alam nyo, sabi nga nila, sabi nila mga kababayang maisog, no, hindi daw totoong lalaki pag umiiyak. No? Sabi nga sa kanta, boys don't cry. Pero tandaan natin, no, mga kababayang maisog, tayo kasi bilang tao, no, marami po kasing ibig sabihin ng pag-iyak, no? Pwedeng kaya po tayo umiiyak dahil nasaktan tayo, no? Pwedeng kaya po tayo umiiyak, masaya tayo, yung tears of joy na sinasabi, at kaya tayo umiiyak dahil inapi tayo, no? So marami pong ibig sabihin ng pag-iyak, no? Pero dito po sa kitang-kita po yung difference, no, ng pag-iyak ni Colonel Garma, yung dating PCSO chairman natin, at saka ni Colonel Grijaldo. Ano po yung pagkakaiba nilang dalawa? Kasi kung naalala po ninyo mga kababayan maisog, nung nagbasa po ng sinumpang salaysay itong si Colonel Grijaldo, si Colonel Garma, doon sa tuwad committee na yan, talagang impit po yung iyak niya. Talagang umiiyak siya. Ibig po sabihin, mga kababayang maisog, yung iyak po na yun is iyak po yun ng hindi niya kayang tanggapin, no, yung mga binabasa niya na sworn statement niya, lalo na patotohanan po yung isang bagay na hindi naman totoo, no? At dito makikita natin, sabi ko nga dun sa nakaraan kong live, yung huling-huling live ko po mga kababayang maisog, under duress po kasi itong mga tao na to, no? Pag sinabi po nating under duress, napipilitan ka pong gawin yung isang bagay, whether pumirma ka po ng sworn statement or gumawa ka ng isang bagay nalabag sa iyong kalooban dahil ikaw under duress ka. At pag sinabi po nating under duress, maaaring threaten ka po, you are threatened, you are coerced, no? Or lahat po ng mga bagay na po pwedeng gawin nung namimilit sa iyo na gawin yung isang bagay na yon, kaya mo po siya ginawa. So doon po sa nangyari kay Colonel Garma, no, doon sa kanyang pagbasa ng kanyang affidavit sa tuwad committee, kitang-kita naman po natin mga kababayang maisog kahit po itago niya. No, kitang-kita natin na talagang labag po sa kalooban niya. No, yung pong ginawang pagbasa ng kanyang sworn statement, yung pagdawit kay dating Pangulong Duterte, at ganun din po yung pag-amin niya doon sa sinasabing reward system ng extrajudicial killings na pilit nga pong hinahalukay nitong mga demonyong nasa tuwad committee. No? Unlike po nung kay Colonel kay Colonel Grijaldo, ang nakita po natin doon, kung kay Colonel Garma, kung ang nakita po natin doon is kaya po siya umiiyak dahil pinupwersa niya o hindi niya tanggap yung mga binabasa niya. Kabaligtaran naman po dito kay Colonel Grijaldo. Kasi hindi po siya under threatened. And the reason why, mga kababayang maisog, no, kaya po siya naiiyak dahil, kumbaga, para siyang nagsusumbong sa Senate Na para po siyang, sabihin na natin na para ba siyang bata, no, na nakakita po siya nung taong pagsusumbungan tungkol doon sa pang-iinsulto o pang-aapi, no, na ginawa sa kanya na based on his experience, mga kababayang maisog, ininsulto nga naman talaga siya. At sabi niya nga, kinuwento niya nga, di ba? Napilitan siyang ibunyag yun sa asawa niya. At sinabi niya dun sa asawa niya, mga kababayang maisog, na nandun daw siya sa point na kailangan niya ng mamili na tumayo siya, no, alang-alang sa katotohanan para daw po proteksyonan ng ating proteksyonan ng ating gobyerno. No? So, mga kababayang maisog, kung papansinin po ninyo, yung pagluha po na yon ni Colonel Grijaldo, it is actually an act of bravery. No? Kasi ano po siya na insulto, ngit-ngit na ngit-ngit, no? Wala siyang magawa. Tapos yung pagka-dismaya, nag-sink in na po lahat, mga kababayang maisog. Nagsama-sama na po, no? Doon sa ginawang pamumuwersa nga po sa kanya. Okay? Basa muna po tayo, Okay. Sagutin lang po natin yung tanong ni Kamote Moto kung magkakaroon po tayo ng maisog sa liwasang Bonifacio. Sa ngayon po may mga ikinakasa po tayo, mga kababayang maisog, pero i-announce po namin later. Pero magkakaroon na po tayo, malapit na po kasi from the north and to the south, medyo natatapos na po natin yung mga leaders forum natin, kaya expect po natin mga kababayang maisog. Sooner or later, magkakaroon po tayo ng declaration yan. No? Kasi dito po sa probinsya namin, dapat this November meron. Kaya lang dahil nga po sa sobrang hectic schedule ng ating mga resource person, parang itong November, kung doon nagkakamali, 3 beses lang magkakaroon ng leaders forum. No, kaya lang sa probinsya namin, baka by December na. Pero abangan po natin.
Si Placido Sugamog. Yung nangyayari po sa bansa natin, kung titignan po ninyo, talagang hindi ano, parang hindi na po natin kayang tanggapin, no? Hindi na po kayang sikmurain, no? Katulad po niyan, itong mga nakarang araw narinig natin na parang may nag-aaway nga daw po sa Malacanang, no? Ito pong si Lisa Marcos nga po at si Tambaloslos, no? Dahil parang ang sinasabi, mali daw po yung strategy na ginawa nitong si Tambaloslos at hindi po sumasang-ayon dito si Lisa Marcos. So, basa mo na. Alam mo, Ma'am Rachel, tama po kayo dito kasi nung lumantad po si Tatay Digong nga sa Senate hearing po, talagang nabuhayan po ng loob, no, yung mga DDS natin, no. At doon po natin nakita talagang ang Duterte magic nandyan pa din po, buhay na buhay pa din, no. Kaya akala siguro ng mga demonyong to, ng mga oligarko, drug lords at mga komunista, no, akala siguro nila wala na yung Duterte magic, pero nakita naman po natin hanggang ngayon hindi po sila magkanda ugaga, mga kababayang maisog, kung paano po nila i-counter ng material nila, no? Yung mga sinabi ni Tatay Digong at marami pong mga mga mambabatas, no, na pro human rights ko, no, na yun pala nung sinearch ko po sila, nagulat ako, mga Secretary General pala ito ng mga Makabayan Black, no? Grabe. Kaya pala ganun sila magsalita. No, mga ano pala to, mga MPA pala tong mga to. Kaya kung inaakala po nila na ang Duterte magic is wala na, nagkakamali po kayo. Kahit po ano pang gawin ninyo, no, diyan sa mga survey na yan, no, wala pong magagawa yan. Hamakin mo si Martin Romualdez saka si BBM nanguna, no, tapos itong si BP Inday Sara patuloy na bumabagsak. So kahit paano pang gawin yung kawalang hiyaan diyan, hindi nyo kayang dayain ang taong bayan at gising na kami, no. Hindi kami madadala diyan sa survey na yan, mga ulol kayo. So, share ko lang yung personal experience ko diyan sa Liwasang Bonifacio. Nagtataka tayo during the time, no. Hindi ko lang alam kung talagang tag-ulan o talagang matindi po yung ginawa nilang cloud seeding diyan, no. Pero alam niyo magkahalong mixed emotions, no. Dahil habang nasa gitna ka ng ulan, basang-basa ka, yung mga hindi dapat mabasa sa iyo nababasa, no. At habang nababasa ka, para kang baga. Alam niyo po ba yung baga, mga kababayang maiso, pag nag-iihaw tayo, di ba? Yung baga pagka binuhusan mo ng tubig, umuusok 'yun, umuusok. So, actually during the time nung Liwasang Bonifacio, nung tayo po ay nagpupunta po diyan, nagsasalita tayo diyan, nag-MC tayo at malakas ang ulan. Ganun po yung pakiramdam ko sa katawan ko dahil sa sobrang init, no, sa sobrang galit nung nararamdaman mo or sa sobrang sama ng loob, sobrang pagkadismaya na nararamdaman mo sa gobyernong bangag na to. Hindi mo alintana, kababayang maisog, yung pagod, tsaka yung ginaw, no? Hindi mo alintana 'yon. Na talagang habang binubuhusan ka ng ulan, patuloy ka sa pagsasalita, tapos nakikita mo yung mga audience natin, yung mga supporters natin na andon, no, na nauulanan din, talagang iba talaga yung pakiramdam, ramdam na ramdam mo, no, na yung mga taong nandoon, kami-kami, no, at kayo din, yung mga nanonood po dyan, ramdam na ramdam yung mga kababayang maisog na talagang yung ginagawa po natin na yon is talagang malinaw na pag-aalay ng buhay para sa ating bayan. Sabi ni Trillanes daw, nagmamando sa Quadcom. Yes, actually may sinabi nga po yung Net25, kasi itong mga nakarang araw na hindi po ako nagla-live, nanonood ako nag-o-observe ako. Halos iisa yung mga sinasabi nila, no. Alam niyo ito pa to, isang malaking kawalang-hiyaan pa tong ginagawa ni Trillanes na to Alam niyo kung bakit? No? Kasi tandaan natin, mga kababayang maiso, gumagana po ang ating rito, hustisya sa ating bayan, no. Meron po tayong lower courts, no. Meron din tayong Court of Appeals at meron din po tayong higher courts or yung Supreme Court nga po, no. At bukod diyan, meron din po tayong meron din po tayong sandigan bayan na sinasabi. Gumagana po yung ating hustisya dito sa ating bansa. Pero nagtataka lang ako, mga kababayang maisog, no, itong mga hanay ni Trillanes, no, at saka itong mga komunista, bakit pinipilit nila, no, na itong ibinibintang nila o ginagawa nilang kaso regarding sa ating dating Pangulong Duterte, no, pinipilit po nila na ipasa yan sa ICC, no, or sa International Criminal Court. So mga kababayang maisog, no, dito natin makikita na inutil tong ating presidente ngayon. Bakit natin nasabi to? Kasi kapag inalaw natin, no, na itong sinasabi nilang kaso ng EJK, dalhin po yan sa International Criminal Court kahit wala naman na pong ugnayan tayo sa kanila. Parang pumayag ka bilang presidente, no? Parang inamin mo na yung bansa mo walang kapasidad humawak ng mga kaso. Ayan po yan. At saka malinaw naman po na itong Trillanes, napakadami na pong mga fake news na ginawa nito. Naalala ninyo, nung pagpasok ng taon, sabi niya, okay, so nandyan na yung warrant of arrest, hanggang sa wala siyang
mailabas man lang na warrant of arrest. Tapos all of a sudden, mga kababayang maisog, ay si LK ba ma'am din? Sorry po ma'am LK, ma'am pala to. All of a sudden mga kababayang maisog, here comes nga itong WAD committee na to, no, para mag-imbestiga dito sa kaso na pinapail nila kay Tatay Digong. So kitang-kita mo na talagang ito, ano to tulak ng komunista to. Ito, sabihin na natin na ang may kagustuhan talaga nito, mga kababayang maisog, no, na mapaimbestigahan ang dating Pangulong Duterte sa ICC, walang iba kundi ang mga grupo ng komunista, ang grupo ng mga drug lords, at ang grupo, no, ng mga politiko na takot sa mga Duterte. Kasi tandaan po ninyo, midterm election na po tayo this coming 2025 sa Mayo. May 12 po yan, ano? Tapos after po niyan, 3 taon na lang, no, magkakaroon na po tayo ng eleksyon. 2028, hari nawa. No, hari nawa. Kasi hanggang ngayon, mga kababayang maisog, binabantayan po natin yung galaw nila dyan sa Senate at binabantayan din natin yung galaw nila dyan sa Congress. Kasi meron din pong mga umuugong-ugong na talagang hinahanapan na po nila ng kung pwedeng maipile na kaso dito nga po sa ating Vice Presidente para patalsikin po nila. Pero magkakalaman tayo, mga kababayang maisog, kung ano mangyayari pag pinilit po nila yan. Pero kung papansinin po ninyo, even yung ating Senate President na itong si Mr. Kilay, Chis Escudero, halatang-halatang nakakiling din dito sa Malacanang. Alam mo, napakapangit na ano yan Napakapangit na pangitain, no? Napakapangit na senyales, mga kababayang maisog, ng ating Senate President, no? Parang nakikipagkaisa dito sa gustong mangyari ng Tuwad Committee na to. At bilang Senate President, dapat may tinatawag po tayong delikadesa. No, lalong-lalo na po itong si Abante tsaka si Dan Fernandez, no? Itong si Abante nga, nagaano pa Sinabi niya pa kay Karen Davila, no, para lang makalusot siya at para lang matapos na. Sabi niya, kung may pagkakamali man kami, natuto kami doon. Sinong uululin mo? No, mga kababayang maisog. Unang-una, ang tagal mo ng congressman. No, ikalawa, alam mo naman na kayo yung nag-iimbestiga pagkatapos kakausap ka dyan. Tapos parang ang gusto mo pang paratingin, ang may kagustuhan, nakausapin kayong dalawa ni Dan Fernandez, itong si Grijaldo. Kasi sinasabi mo, whenever the times that they want to talk to us, no? Siyempre, pagbibigyan namin sila, kung yung gesture namin na yun, napasama pa pala, palagay ko, matututo na kami na hindi na siguro mauulit yun. Tarantado ka pala, Abante. No, bakit ka mo? Hindi naman si Grijaldo yung nagsabi na gusto kang makausap. It is, no? Itong si Garma, ang sinabi, kausapin si Grijaldo. No, hindi mismo itong si Grijaldo ang nagsabi na pwede ka bang kausapin. And in fact, during the time yun, nung hearing nung Quadcom, no, doon yung siya pinatawag at doon yung ini-insist na ipaamin sa kanya yung certain paragraphs nga na sinasabi ni Colonel Grijaldo. So malinaw na malinaw, mga kababayang maisog, na wala na pong kredibilidad itong Quad Committee na to. So titignan natin, no, ang alam ko magre-resume ang kanilang hearing sa 14 yata, kung di ako nagkakamali, mga kababayang maisog. Pero titignan natin kung ano po ang magiging kaganapan ng hearing nila na yon. Pero as for me, kung ang isang investigasyon po, mga kababayang maisog, ay nabahiran na po ng pagdududa, no, hindi naman po, in the first place, hindi naman po korte yan. No, wala naman talaga silang alam sa court procedures. At saka malinaw po na hindi naman na in aid of legislation yung nangyayari. No? Ang nangyayari na po, prosecution niya, no? Prosecution na po yung nangyayari. Ibig sabihin, ang nangyayari po ngayon, dyan sa Tuwad Committee na yan, is trial by publicity na. No? Kaya, para sa akin, nung una nga po na nagkaroon ng mga hearing itong Tuwad Committee na to, no? Wala naman pong wala naman pong malinaw na isusulong na batas to. Kung hindi, ang ginagawa lang po nila is yung tinatawag po natin, mga kababayang maisog, na fishing expedition. Katulad nga po nung inulat, nung dalawa doon sa Net 25, at sinabi nga po nila, talagang nagkakaroon po ng Quad Committee hearing, nakikita itong si Trililing dyan sa Congress. So wala po kasing hindi po kasi nakapasok, mga kababayang maisog, yung ICC dito. No? So ang ginagamit po nila ngayon, dahil hindi po nakapasok yung ICC, ang ginagamit po nila ngayon, yung Quad Committee. Yan po yung ginagamit nila ngayon. At ang isa pong nakakabahala dito, no, ang ating gobyerno, particular po ang Senado at ang Kongreso, tila ba nakikipagsabwatan, no, sa mga dayuhang bansa, no? Tandaan po natin, mga kababayang maisog, no, we are not now a member of ICC. No, kaya wala po silang tawag dito, jurisdiction para po magkandak po ng isang tinatawag na paglilitis. Ngayon, kung ito pong nangyayari sa Pilipinas, no, yung ginagawa ng Congress at ginagawa ng Senate, mga kababayang maisog, dapat po internal lang to Dapat po internal jurisdiction po to o dapat nasa internal judiciary lang natin. Dapat po Korte ng Pilipinas lang umiikot yung usapin po na to. Pero the mere fact, mga kababayang maisog,
na lahat po ng mga transcripts na ginagawa diyan sa Quad Committee at yung ginagawa po diyan sa Senate na yan, na kung saan malinaw po na ito ay isang fishing expedition. No, pag sinabi po nating fishing expedition, wala naman talaga silang mga ebidensya. Ang ginagawa po nila, no, nag-put words po sila ng mga testimonies para maging ebidensya. Katulad nga po ng ginawa kay Colonel Garma, mga kababayang maisog. So ito po, para sa akin, yung ginagawa pong ito ng Senado, ng Kongreso, no, at kung totoo man, no, na ito po ay inilalabas nila, ipinupuslit nila, pinapadala po sa ICC, mga kababayan kong maisog, ito po may tuturing po natin na isang pananrider to sa ating bansa. No, kasi unang-unang ICC wala na pong jurisdiction sa atin 'yan. No, at itong si Triniling, mahilig talaga to sa backdoor. Ewan ko, tama nga siguro sinabi ni Pangulong Duterte, bakla siguro tong demonyo to. Kasi mahilig sa backdoor eh. Kasi tabi po sa mga LGBT Pero, 'di ba, pag ikaw mahilig ka sa backdoor, bakla ka nga. Kasi naalala ninyo nung panahon na ni Enrique sa Senado, may ginawa din po itong backdoor talks sa China, no? Pagkatapos ngayon naman, dahil nga takot na takot sila na makabalik ang Duterte, partikular ang ating Vice Presidente Inday Sara, kasi alam nyo, ito po kasing mga nangyayari na to ng mga kaliwat ka ng mga hearing, no? Mga kaliwat ka ng pambibintang, paninira sa ating Vice Presidente. Kung titingnan natin mga kababayang maisog, no? At kung malalim tayong tumingin, titingnan natin ang future. Lahat po ng ginagawa nila ng paninirang ito sa mga Duterte, no? Ito po is tinatawag po nating demolition job, no? As early as now, no, dinidemolish na po nila ang ating Vice Presidente. Kasi po, lalo na yung mga komunista lalo na yung mga komunista. Kasi halos wala na po natira sa kanila patay na po yung kanilang pinuno, si Jose Maria Sison. Ano? At dito naman sa ating bansa, dahil nga po nasimulan yung NTF-ELCAC noong panahon ni Tatay Digong, na siyang nagbigay po ng armas sa ating mga kasundaluhan para po malupig itong mga katarantaduhan ng mga komunistang CPP-NPA, no, na magbigay ng mga programa, tulungan ang mga nahihikayat na pumasok diyan sa NPA na yan, unti-unti na po silang nalupig, mga kababayang maisog. Ngayon, hindi po sila papayag, mga kababayan, no, na tuluyan pong mawala sila dito sa Pilipinas. No, kaya nga po, ang ginagawa nila ngayon, no, pikit mata po sila, mga kababayang maisog, na nakikipagsabwatan, no, dito po sa mga drug lords, nakikipagsabwatan sa mga tiwaling politiko, no, habang sila po ay nasa loob ng ating Senado at nasa loob ng ating Kongreso. Bakit? Kasi nga po, they are aiming, no, dito po sa paparating na election ng 2028. Yan po talaga yung tinatarget nila. Kasi they know for a fact, mga kababayang maisog, come the election of 2028, siguradong mauupo ang ating Vice Presidente Inday Sara. No? At pag ito naupo, patay na. Tapos na po yung kasaysayan nila sa Pilipinas. Okay? So lahat po nangyayaring ito, sa lahat po ng nangyayaring ito, mga kababayang maisog, pansinin ninyo, 3 weeks ago, almost 3 weeks ago, nagpahayag po ang ating Vice Presidente. At challenge niya po ang lahat ng mga senador, challenge niya po ang lahat ng mga congressman, no, na magpa-hair follicle drug test. Pero halos wala pong tumugon or wala talagang tumugon. No, lalong-lalo na po yung presidente nating bangag, hindi po siya tumugon. No, ngayon, after po nung pahayag na yon, medyo natabunan po yon dahil nagkaroon tayo ng fact check, no, ng ating Nature. Pinak-check na naman itong si Bangag ng ating Nature. Dumaan po yung bagyong si Christine. So nakita naman po ninyo, mga kababayang maisog, kung anong klaseng presidente meron tayo. Napaka-incompetent po. Napaka-incompetent dahil yung ipinatawag niya mismo na sarili niya pong pagpupulong, halos wala po siyang malinaw na direksyon na nagawa kung paano po, no, mapoprotektahan yung mga kababayan natin, particularly na nandyan sa Bicol. Halos wala po siyang nagawa. No? So after po nung pagdaan ni Christine, ilang araw na napag-usapan yon, yung nangyari po doon, nagkaroon po tayo ng Senate hearing. Eto na naman po sila. After the Senate hearing, napakaingay na naman po nila, mga kababayang maisog. No? At natabunan na nga po na natabunan, mga kababayang maisog, yung panawagan ng ating Vice Presidente na hair follicle drug test at magpa-neuropsychological drug test. At ito nga po, nung isang araw, nag-live po tayo, napag-alaman po natin sa ating mga kasama, mga kababayang maisog, no, na meron nga pong pinaplano itong si Tambahudas na magpondo, no, sa mga tao para magkaroon po ng rally, no, para palabasin po na galit ang mga nagrarally, no, dito po sa naging mga pahayag ng ating dating Pangulong Duterte sa Senate, mga kababayang maisog. No, so ano pong ibig sabihin yan?
Ang gobyerno po natin ngayon, mga kababayang maisog, hindi po siya nakapokus sa pagpapaunlad ng ating gobyerno. At sinabi po mismo ni Bangag yan. Sabi niya, yung ayuda, lifetime na. Sabihin, kababayang maisog, gumagastos tayo nang wala tayong return of investment. No, lifetime na raw yung ayuda, hanggat nandyan daw yung ayuda, no, magiging magaang ang buhay ng mga Pilipino. Wala po talaga nagagawa, mga kababayang maisog. No? Kaya ang ginagawa na lang po nila, pagtakpan po lahat ng mga kagaguhan, kaululan, no, nangyayari sa ating bansa. Nakita naman po ninyo, mismo ang ating Senate President Chis Escudero, mga kababayang maisog, pinatulan pa. No, yan po nga nangyari po na Senate hearing nga dyan ng Blue Ribbon Committee. Nagbigay pa ho siya ng pahayag niya. So, paano tayo makakaasa ngayon na kung itutuloy man po nila ang hearing dyan sa alleged po na reward system at ng EGK is magiging parehas po yan. Diba? So, sabi nga sabi nga po ni, sino ba yung nagsabi nyon? Si Atty. Marcoleta ba yun? No, ano ang pahayag ni Atty. Marcoleta? Abogado ka pa naman. Abogado ka pa naman, nagpahayag ka ng ganun. So, it is masasabi natin, no, it is unethical, it is inappropriate, no, for the Senate President, mga kababayang maisog, na magkomento po siya patungkol dito sa issue na to, lalo na yung komento po niya, meron pong kinikilingan. Kaya nga sabi no, ito pong mga to, sila po, mga protector po sila ng mga kriminal. Protector po sila ng mga mamamatay tao, protector po sila ng mga komunista, protector po sila ng mga korap, at protector po sila ng mga drug lords. No, yan po yung malinaw na nakikita natin ngayon. At nagtataka tayo, how come, no, nasasabihin itong si General Marbil, no, na mas kukunti raw yung naitala na crime rate ngayon. So, sanga-sanga na mga kababayang maisog. No, sanga-sanga na po yung nangyayari sa ating bansa kasi hindi nila alam kung paano mapagtatakpan, hindi nila alam kung paano nila gagawa ng paraan, no, na malansin na naman nila ang mga kababayan natin na patuloy nilang pinagsasamantalahan na habang pinagtatakpan po nila yung mga issue, yung mga totoong issue, hindi po dinidinig, no, habang patuloy po nilang pinagtatakpan, sige naman po sila sa pagnanakaw.